po! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. At for today's video guys, ay update sa aming paggagawa ng aming munting second floor dun sa aming tindahan ng Ihawan. Tapos ngayon pala ay pang third day. Third day ng aming paggagawa. At ipapakita ko sa inyo kung ano na po yung nangyayari sa paggawa namin ng aming munting second floor para doon na po kami gagawa sa aming pwesto. Tapos ngayon guys, samahan nyo ako at dadala ako ng nakahanda na yung pagkain para sa gumagawa kila mister at sa aking manugang doon sa gumagawa sa aming tindahan. Tara po, samahan nyo po ako at ayun, nakasombrero ako kasi sobrang init ng panahon para mabawas-bawasan yung ating mga pekas-pekas. Tapos tara guys, samahan nyo ako. Ulitin ko po, ito pa palang bahay namin mula sa aming pwesto ay 100 meters lang bago tayo makarating doon. Tapos tara po, samahan nyo na po ako. Yan po yung itsura natin kasi yung aking lagay ng pagkain ay walang hawakan. Tapos may hawak pa akong camera, yung ating cellphone. Kaya ayun, at dadalhin ko kayo doon. Kainan ng puso. Sobrang init ang panahon. Dito na tayo. Alas kakakain ng bigla. Nagdala ko ng almusal doon na 10 o'clock pero ayun, oras na kasi ng tanghalian ngayon kaya wala tayong magagawa. Kain at kakain na naman. Yung tsura natin. At i-off ko muna guys. Update ko kayo pag nakarating na ako doon. Dito na po ako sa pwesto namin. Nakaakyat na ako. Hindi ako masyadong kasi nahirapan ako guys. Ito yung dala-dala ko. Tapos sabay may dala tayong cellphone. Ito na yung update sa aming pang Monday, Tuesday, Wednesday, pang 3 days na gawa. Ito na po at nahirapan sila pag tayo nito. Ito yung mahirap yung pagtayo nitong poste. Ayan, 4 na poste po yan. Tapos ito lang talaga yung gamit namin. Ulitin ko kasi mas mura. Kasi pagka ibubuhos natin, napakamahal po ng semento. Tsaka yung hollow blocks. Ayun, nag-file na sila. Nag-file na ng hollow blocks. Ito po. Ang mangyayari po, kaya po kami mas nahihirapan dahil po yung aming pwesto ay walang buhos. Puro kahoy lang siya guys. Puro kahoy lang. Tapos ngayon, i-hollow blocks natin yan. Kung hanggang saan po yung abuti ng hollow blocks doon sa pang second floor, mas okay sana kung aabot siya ng mga ilang patong pa doon sa taas. Ito po, i-hollow blocks din to, lahat po ng nasa baba, i-hollow blocks natin para tumibay. Tapos, si mister, sila lang yung gumagawa. Tapos bukas, pag wala si Bunso, siguro kukuha kami ng isang tao. Para mabilis tayo kasi ang target namin guys is sana matapos ito ng Saturday. Kasi sayang yung araw ng Sabado. Yung araw po kasi ng Sabado, yun yung medyo kalakasan po ng ating pagtitinda, yung araw ng Sabado. Kaya hanggat maaari, sana matapos ito matapos ito bukas. Pero palagay ko guys, parang hindi siya kakayanin. Ito po yung sa taas, pakita ko sa inyo, napakainit, sobrang. Ayan yun, yung madami pa yan. Maglalagay pa tayo dyan ng bubong sa taas. Nagpuwento pa. Ayan po, yun siya. Sa baba pa lang sila halos nakapaggawa. Maganda siya natignan, malinis na siya tignan. Ngayon pa lang, ipipinish pa yan. Pipinishing pa yan para malinis siya tignan lalo. Tapos yun lang guys, at yun, kakain muna sila dahil ang oras po ay mag-aalas 12. Yung dala kong pagkain. Hello po, welcome back po sa aking channel. Update po sa ating paggawa ng maliit na tindahan. Pasensya na po kayo, nasa palengke tayo kaya maingay. Tapos ngayon po ay di ko expected guys, aabot tayo ng linggo. Ngayon po pala ay Sunday na. Di ko alam, ang tagal pala siya gawin. Tapos kasi po ang hirap yung magtayo ng poste dahil nga po sa sikip. Mas maigi para sa akin guys, mas maigi pa yata yung malinis yung pagtatayuan mo kaysa ganito po. Matagal talaga, halos magwa 1 week na kami
nagagawa. Yun, magtatayo pa lang sila ng bubong. Unahin mo na yung bubong bago yung flooring para kung sakaling uulan, hindi tayo mapiperwisyo. Tapos ngayon ipakita ko sa inyo kung ano po yung nagawa na dito sa baba. Ang ginawa ko guys, kumuha na lang ako ng gagawa para mas mabilis kasi sayang yung araw. Expected namin na magawa siya ng Saturday kaso hindi kakayanin. Ito na po yung nagawa dito sa may pader. Yung before po nito, nakita nyo naman kahoy siya. Ngayon po ay ito puro na siya, bato. Mabilis yung gumagawa nung pagpalitada. Tapos ayan po, bali dito ang pinakamahirap kasi guys kasi yung bahay, yung nabili namin na pwesto, dugtong ito sa bahay ng may-ari. Kaya nag-cut kami doon, yun yung kinat namin yon. Yun ang mahirap na paggawa, yung pag-cut at paglagay ng gutter doon. Kasi dugtong po ito doon sa bahay nung dating may-ari nitong aming tindahan. Tapos, yun yung mahirap, yung gutter na yun. Tapos naglalagay tayo dito ng pipe or PVC para daluyan ng tubig na galing doon sa gutter. Tapos ito siya. Kaya medyo matagal talaga. Pero tiis lang para maayos na to. At kung matapos naman to, hindi na kami mahirapan ni Mister dahil dito na nga po kami gagawa. Lalo na ngayon, sobrang init. Pagkatapos ito, sobra namang tag-ulan. Ayun namin pinaghahandaan bago magtag-ulan, mapagawa to para hindi na kami mapipirwisyo. So yun, malinis na siya. Maliit lang talaga siya guys. Ulitin ko, ang sukat po nito ay 2. Yung haba po niya is 2.5 meters. Yung lapad naman ay 2 meters. Maliit lang pero para sa dito, malaking bagay na po ito. Dahil hindi ka na nga po mag-uupa or magrenta ng pwesto. Tapos, ayun, dito sila sa baba. Sa taas. Ayun, dalawa na yung kinuha kong magwi-welding para mabilis. Tapos mas lalo tayong matatagalan nito kasi nga po magpo-flooring tayo. Inisip ni Mister, ikakahoy na lang sana kaso sabi ko hindi gusto ko i-flooring para kung sakaling madalas kasi pag naghuhugas ka, siya, laging basa. Pag flooring, hindi siya nabubulok. Samantalang kahoy, nabubulok siya. Kaya yun, yung tirik na tirik yung araw. Yun lang guys, update ko kayo. Kung magkano yung ating nagasto sa ganito kalit na pwesto. Tapos, kung kailan to matatapos. Ngayon po ay magdadala na ako ng pagkain nila. Tanghali na pala. At ito yung kanilang ulam. Wow, ginataang tilapia na may pechay. Tapos, tuyo. Yan guys, ito yung ginagawa ko. Libre kasi pagkain ng mga gumagawa. At iakyat na natin yan. Alas 12 na. Tapos, kanin. Kanin. Yun lang. Tapos, tara po, akyat na tayo. Suka pala. Dadala pala tayo ng suka. Yun lang guys. Dadalhin ko kayo doon sa aming maliit na ginagawang pwesto. Hello po, update po sa aming ginagawang maliit na second floor. Yan po, time check po pala is 7:30. Overtime po yung gumagawa. Overtime yung paggawa namin dahil 1 week na po kaming nagagawa guys. Napakatagal siya. So bali Tuesday kami nag-umpisa, ngayon po ay Tuesday. So bali 1 week na ngayon. Akala namin mabilis lang, inisip namin, kinakalculate namin 5 days lang or 4 days. Yung pala umabot ng 1 week. At yun yung mahirap dito guys kasi yun yung madikit-dikit at hirap yung nagkakat pa kasi kami dito sa katabi namin. Kinakat namin yan lahat. Pati naglagay din kami doon. Yun sinabi ko sa inyo, naglagay din kami ng gutter. Naglagay kami ng gutter doon sa loob. Kasi po, dugtong po itong namin. Dugtong yung aming pwesto, isang bubong lang. Yun, meron na tayong bubong sa taas. Tapos meron na ring flooring. Naglagay na kami ng steel deck at bubuhusan na lang yan. Tapos yung in-expect ko guys na yung tansya ko na gastos
mas malaki pa pala yung abutin natin. Dahil sa mahal po ng sa mahal po ng hollow blocks pala ngayon tumaas na. Semento ganun pa rin 220, pero yung hollow blocks dating 12 pesos guys, ulitin ko, dating 12 pesos ngayon ay 20 pesos na. Kaya ayun, ito yung ginagawa nila, ibubuhos na namin yan. Gabi na, pero ang ginawa ko, buti na lang pumayag yung aking mga gumagawa na mag-overtime sila. Para bukas po, medyo tuyo na siya yung flooring. Yung slab pala tawag niyan. Kasi buhos po yung sahig niya sa taas. Tapos, i-color roof na lang natin yung kalahati. Kasi sobrang mahal talaga pag i-semento natin lahat yan. Tapos, kung hanggang saan po abutin ng hollow blocks, doon na lang tayo. Tapos mag-a-add na lang tayo ng color roof. Bali, ang balak ko po sanang idingding dyan guys ay metal cladding. Kaso po dito sa amin, wala pong malapit na mabibilihan ng metal cladding. Meron siguro kaso malayo po. Yun lang guys, update ko kayo kung magkano po yung inabot natin dito sa maliit na pwesto, kung magkano yung ginastos natin. Yun lang po, thank you for watching and God bless po sa ating lahat.